Private group siya ngayon. Sabi niya dito, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay na mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan ng ng patay. Bakit patay na nga? Wala na yung alaala. Patay na sila. Pero kapag buhay ka pa mga kapatid, alam mo na mamamatay ka. Ang tanong kung kailan, yun lang hindi mo masasagot. Kasi ang kamatayan mga kapatid, hindi dahil sa matanda ka. Hindi dahil 60, 70, 100 years old ka na, alam ko na mamamatay lang. Hindi. May baby na namamatay. Kahit sa libingan, sa mga rich, makikita nyo dyan, isang araw lang, namatay na yung ipinanganak. Paglabas minsan ng anak, patay na. Di ba? Hindi mo alam kung kailan, pero alam mo na mamamatay ka. Ang sabi ng Biblia sa Hebreo 9, sabi niya dito, 9:27, sabi niya dito, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na na minsan. Pag sinabing minsan, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi minsan lang. Pag sinabing minsan, isang beses ka lang mamamatay. At pagkatapos nito ay ang paghukom. Nakita nyo? Ang tao mga kapatid, tinakda na na mamatay. Isa lang buhay natin, tama ba? Yes. Walang dalawa. Ngayon, may buhay ka ngayon. Namatay ka na ngayon. Lord, pwede mo ba akong ibalik mo na kasi itatama ko na yung buhay ko nung nagkamali ako. Itatama ko na. May ganun ba? Wala. Hindi mo pwedeng hiritan yung Panginoon. Bakit? Sinabi kasi ng Panginoon sa kanyang salita na ang pagkamatay ng tao o ang buhay ng tao ay isa lamang. At pagkatapos nito, sabi ng Biblia, ay ang paghuhukom. Ngayon, pagharap mo ngayon, kasi isa lang buhay ng tao. Isa. Kaya pagharap mo sa Panginoon, saan ka may pupunta? Hindi ka pwedeng humirit sa Panginoon. Ang sabi ng Biblia, balik tayo sa Ecclesiastes, na ang sabi ng Biblia, 9:11, sabi niya, at sabi ng Biblia, sabi niya, ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin. Natural, kapag matulin ka, mauna ka sa race, sa takbuhan kasi ikaw yung matulin. Pero hindi pala ganun yun. Na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matutulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas. Pwedeng nagipagyera ka, na napakalakas mo pero natalo ka. Tama? Ang lakas-lakas mo pero natalo ka ng lagnat. Si Alexander the Great, ang laki ng nasakop niya na teritoryo. Pero alam niya, pumatay lang sa kanya. Hindi siya napatay sa pagigipaggera, pagigipaglaban. Lagnat. Ngayon, yung lagnat tulog mo lang ng isang okay ka na mamaya. Pero si Alexander the Great, lagnat ang pumatay. Na napaka galing niya sa warfare, sa kanyang pagigipagdigma. Pero doon lang lamang siya sa lagnat na matay. Kaya hindi siya matulin, hindi siya malakas sa makipagbaka. Sabi niya dito, ni sa mga pantasman ng tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa. Ni ang kaloob man ay sa taong matalino. Kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. So nakita niyo? But time and chance happeneth them all. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan. So, yung sinasabi ko sa inyo, alam natin na mamamatay tayo, pero ang tanong, kailan ka mamamatay? Kasi ang tao pa naman, ugali niyan, lalo sa mga nag-aaral, mag-a-assignment ng Friday, tama ba? Sa mga nag-aaral. Friday mag-a-assignment yan, ipapasa sa Lunes. So, may Saturday, Sunday ka para gumawa ng assignment mo. Kailan mo ginagawa? Kailan mo ginagawa? Saturday? Friday ng hapon? Hindi. Gagawin mo yan sa umaga ng Monday. Kasi alam mo na sa Monday magpapasa. Kaya ang Diyos hindi nagtakda kung kailan ka mamamatay na ay pinaalam sa iyo. Bakit? Ang ugali ng tao, kung kailan malapit na, sa kanag, habol. Di ba? Katulad sa amin sa Manila.
Ang due date is, numeral ko is 15. Yeah, 15. Nakalagay 15. Yun ang araw ng pagbabayad. Dumating yung bill. Agis. Kailan magbabayad? 15. O kaya 14. O kailan nandun na yung date. Pagdating ngayon sa bayaran, magre-reklamo. Ang dami naman tao, ang daming tao, ang haba ng pila. Kung nagbayad ka na sana ng agis o kaya 11, kung may pera ka na nun, hindi ka na sana nagre-reklamo. Di ba? Kung gano'n ako galing ng tao, kailan malapit na, saka nag-atubili, nag-ahabol. Kaya hindi tayo binigyan ng Diyos kung kailan tayo mamatay. At hindi rin nagbigay ang Diyos kung kailan siya dadating. Huwag kayo maniwala dun sa mga nagsasabi ng mga pastor na dadating. Si kayo napapanood yung sa balita yan. May isang pastor sa Mindanao. Tama ba? Noong 2023 sabi niya, dadating ang Panginoon sa December 2023. Nabalitaan niyo ba yan? Hindi. Kikanta ko sa inyo. Hindi niyo malala. Yung pastor na sa Davao, sabi niya, dadating ang Panginoon December 2023. At magpasa na kayo ng mga resume niyo sa Kanya kasi daw siya yung nagmamayari ng universe. Ano ba? Yan ang pag tinunod yung balita. Bago pa mag-December sinabi niya. Pagdating ng December, naging December 30-31, hindi dumating yung Panginoon. 24 na ngayon. Ano sabi ng pastor? Cancel daw. Ay, joke lang pala yan. Nakita niyo? Ang Diyos hindi naglagay ng date o schedule kung kailan siya dadating. Kasi ang ugali nga ng tao, kapag alam ang schedule, saka mag-aasikaso. Kaya iniwan ng Panginoon sa atin, sumampalataya tayo habang buhay, habang may lakas ka pa. Kasi hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Hindi pwede namin sabihin na bukas na darating ang Panginoon. Walang pwede makapagsabi sa amin. Walang pwede makapagsabi sa amin. Now, so, lahat ng bagay ay may kapanahunan. Kung babasa kayo ng Biblia, sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, mayroong kapanahunan sa pag-iyak, may kapanahunan sa pagtawa, may kapanahunan sa pagpapanganak, may kapanahunan sa kamatayan. Lahat yan may panahon. Ang tanong, kung kailan, hindi mo pwedeng masabi. Kasi pwedeng tuwan-tuwa ka ngayon. Pagkatapos ng service, malungkot ka na ulit. Lahat yan ay kapanahunan at hindi mo masasabi yan. Now, ng tao kasi, mga kapatid, ang inutos ng Biblia, dapat ihanda mo yung sarili. Yan, katulad niya. Kapag katulad niya, nag-alay. Naghanda yan eh. Tama? Kagabi, naghanda na, nagluto na ba? Naghanda. Pag nagdibo ang tao, birthday, naghahanda yan. Tama? Naghahanda. No? Sa edukasyon, naghahanda. Kahit sa paglilibing, naghahanda. Kaya nga may makikita kayo dyan, hindi ka nakita? St. Peter. St. Peter, inihahanda yan. Para saan? Sa edukasyon. Hindi para saan? Pagpunta mo ngayon doon sa sementeryo. Kaya ka naguhulog yan. Mayroong paghahanda. Ngayon, mga kabataan, katulad ko, hindi pa ako naghahanda niya kasi wala naman panghanda. Kasi pag sumali ka dyan, maguhulog ka monthly. Tama ba? Ihahanda mo kapag ka mamamatay ka na. Ihahanda mo ba sa sarili mo? Sino makikinabang yung namatay ba? Ayun, di ba? Halimbawa, naghulog ako dyan. Naghulog ako, tama? Pag namatay ako, sino makikinabang ako ba? Wala ka na nga eh. Kahit nga damit mo, hindi mo na nga maisot ng sarili mo eh. Ikaw ang ngayon ang bibihisan na ngayon. Kasi patay ka eh. Ang makikinabang niya din, yung mamahal mo sa buhay. Kasi sila na yung magkukuburan yan eh. Nang gagamitin mo pang ataol. Kaya sabi nga ni Pastor, yan yung disente na pagtatapon ng isang basura. Bakit? Paano hindi maging basura itong katawan? O sige, namatay ka na ngayon. Anong gagawin sa'yo? Ilang-ilang dyan sa tabi? Kakasuhan ka ng gobyerno, bakit mamamahaw ka na magiging perwisyo ka sa community?
Kaya nga pag may mga namatay at itinatapon lang dyan sa tabi, di ba ano yan, nababaho? Diyan na lang ba yan? Hindi yan katulad ng aso o pusa ng mga daga dyan na iyan mo lang dyan, lalagay sa basura, mamatay, ililibing sa lupa. Diyan lang yan. Pero ang tao, mga kapatid, pag namatay, at may pera, katulad ni Michael Jackson, may pera, ang ginawa sa taol, ginto. Sa atin, mahal ng 10,000, 20,000 na ataol. At anong gagawin ng mga naglagay doon ng ataol? Manatili ba yung ataol doon? Hindi. Huhukain ulit yan at ibebenta ulit yan sa mas murang halaga. Oh. Kasi nga yung patay, wala nang pakinabang sa kanyang pagkamatay. Ang makikinabang yung buhay. Kaya ang mahalaga mga kapatid, ang paghahanda, kung pagharap mo sa ating Panginoon, hindi yung sa kamatayan, no? Yung paglabas mo dyan, kung saan ka pupunta. Kasi sabi ng Biblia, sabi sa Lucas chapter 16 verse 20, yung kwento kay sa mayaman na rich man ito, mayaman na isang lalaki at si Lazaro na mahirap, sabi ng mayaman sa kanya, Amang Abraham, pabalikin mo si Lazaro doon sa mga kamag-anak ko at sabihin nila ang katotohanan para hindi sila makarating sa dakong ito na aking kinilalagyan na naghihirap ako. Ano sabi sa kanya nung kwento ni Jesus? Hindi na siya pwedeng bumalik kahit ikaw hindi ka na pwedeng bumalik doon. Bakit? Hayaan mo na yung mga propeta doon, mga pastor, mga naghahayag ng salita ng Diyos na makinig sila doon. Hindi mo na sila pwedeng balikan. Yung rich man, mga kapatid, hindi mahirap. Rich nga mayaman nga Nakita nyo? Mayaman. Pero walang nagawa. Ang yaman niya nung napunta siya doon sa impyerno. Walang magagawa yan. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman, hindi mo madadala sa hukay yan. Ang mayaman, katulad yung kinikwento ni Pastor, 500 square meter ang kanyang bahay. Mayaman mag-isa ka lang matutulugan mo ba lahat ng isang gabi yung lahat ng kwarto niya? Katulad ni Michael Jackson na nasa 50 yata yung kanyang kwarto sa kanyang mansion. Sa isang gabi, mag-isa ka lang naman na tao, matutulugan mo ba yung 50 na yun? Hindi maubos yun. Pero, ang mahirap at ang mayaman, kahit anong katayuan mo sa buhay, uuwi sa isang maliit na kwarto. Tama? Yes. Meron bang naglibing dyan sa taas na 500 square meter yung kanyang libingan? Kahit ikaw pang pinakamataba sa buong mundo at pinakapayat, pare-pares lang kayo ng lalagyan niya. Maliit lang yan. Depende sa pagbayad mo ng space ng lupa. Tama ba? Pwedeng yung nasa lupa na yung ikaw lang. Pwedeng apartment na tinatawag, yung maliit yung patong yung isang hanggang 4 na patong. Diyan ka ilalagay ngayon. Ngayon, paglabas niyan, yun ang problema. Kung hindi ka nakapaghanda, nung buhay ka pa. Yes. Sabi niya dito, now, kapag buhay, sabi niya dito, pag tinanggap mo ang Diyos, sabi ng John 3:16, ang Diyos ay nagmahal sa sanlibutan. Ngunit, sabi niya doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang problema sa mga nasa labas, sa mga reliyon, pinuputol nila. Ang sabi sa kasunod na versikulo, and whosoever, kung sino man ang sasampalataya sa Kanya, ay magkakamit ng walang hanggang buhay. At kung hindi sasampalataya, ay hahatulan. So, kapag tumanggap ka mga kapatid, sa Panginoon, mapupunta sa kaligtasan. Pag hindi mo tinanggap, hindi lang. Bakit hindi matanggap ng tao? Pero nung nag-asawa ka, tanggap mo yung babae. Tama? Kung nag-asawa ka, tinanggap mo yung lalaki. Pero ang Diyos nahihirapan ng tao sa pagtanggap. Di ba? Tama ba? Kapag nandiligaw ang lalaki, tinatanggap ng babae yan. Huwag mong sabihin, hindi ko tinatanggap yan. Tinanggap mo yan. Nagkaroon nga kayo kaya nga kayo nagkaroon ng anak eh. Kaya ang tawag dyan ay bunga na,
pag-aaway, hindi. Bunga ng pagmamahal yan. Tinanggap mo yung babae. Tinanggap mo rin yung lalaki. Kaya ka nanligaw eh. Kaya ka nung niligawan ka, tinanggap mo rin yung lalaki. Pero pag sa Diyos, napakahirap tanggapin ng Panginoon. Pero sa pag-aasawa lang, yan, tanggap na yan. Kapag na-absorbiyado siya, nadehado siya, sige, tanggapin na natin. Magpalugi na tayo. Pero pagdating sa Diyos, hirap na hirap ang tao, tanggapin ng Panginoon. Samantalang ang buhay niya at kalakasan niya ay galing dun sa taas. Pero pag pinapatanggap na dun sa nagbibigay ng buhay at kaligtasan, hindi niya matanggap-tanggap ngayon, nagbibigay no. Di ba unfair? Sa tao kapag ganyan, binigyan mo at hindi tinanggap yung binigay mo. Anong matutuwa ka ba? Walang nagtatalo na, yay, natutuwa ako. Alam mo bakit? Hindi tinanggap yung regalo ko. Pag baliktad yun, yung utak mo medyo may tama na yan pag ganyan. Diba? Pag nagregalo ka sa isang tao at hindi tinanggap, sasama ang loob mo. Tama ba? Yes. So mag-girlfriend at boyfriend, ikaw na lalaki, nagbigay ka ng chocolate o bulaklak. Sinabi ng babae, lagyan mo dun sa sa sihang, yung bulaklak. Matutuwa ka ba? Kapag natutuwa ako talaga, nilagay sa CR. Ay, medyo pumunta ka na dun sa sa mental. Kasi hindi tama yung utak mo. Mukhang may tama yan, hindi na tama. Di ba? Pero kapag yung bulaklak na binigay sa iyo, mga kapatid, nilagay doon sa kanyang kwarto, nilagay sa vase na maganda, at inilagahan yun, na-appreciate yung binigay mo, natutuwa ang sarili mo, nasasatisfy ang puso mo, natutuwa ang puso mo, na bakit? Tanggap na ngayon ang katipan mo. Tama ba? Binigyan mo ng chocolate. Yung katipan. Binigyan ng chocolate. Binigyan ng chocolate yung iyong katipan. Anong ginawa sa chocolate? Ibinigay naman sa iba. So matutuwa ka ba? Hindi ka matutuwa, mga kapatid. Diyan natin yan. Hindi ka matutuwa. Ganon din sa Panginoon. No? Ang sabi ng John 3:16, ibinigay niya ang kanyang anak. Nakita niyo yung kanyang sarili na ipako sa krus para sa kasalanan mo at hindi mo tinatanggap, hindi matutuwa ang Panginoon. Nasasaktan ang kalooban ng Panginoon. Kaya pagdating ng kahatulan, maghaharap kayo ng Panginoon ngayon. Maghaharap kayo. Anong mangyayari sa iyo kung hindi ka nakapaghanda? Hindi ka nakapaghanda sa lupa. Tandaan niyo, mga kapatid, kapag nag-asawa ka mas di ba? Tinanggap ka. Babaguhin mo ba yung buhay ng asawa mo? Hindi mo mababago. Bakit? Para si kay tao. Pero ang Diyos, kapag tinanggap mo, babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Ang asawa, pag tinanggap mo yan, hindi ka mababago niyan. Pwede yes, magbabago na ako. Pero sa labas, parang tatay ko, mananampalataya ng aking nanay. Ang sabi niya, hindi na ako ulit iinom ng alak sa sigarilyo. Sabi niya sa nanay ko, hindi na talaga niya ginagawa. Saan? Sa loob ng bahay. Pero sa labas, umiinom pa rin siya ng sigarilyo. Pagdating sa bahay, usap ba kasi noon, ng time na yun, yung stork saka yung bubble gum. Sa trabaho, nagsisigarilyo pa siya. Pero sa bahay, nagtututbrush muna yun. Pag-uwi, toothbrush, yung menthol na bubble gum, saka yung soya stork. Kasi nagsisigarilyo sa labas, trabaho. Hindi, pag gano'n doon, bangon. Kasi nagtutbrush lang. Hindi alam ng nanay ko na doon pala sa trabaho siya, sa labas na nagsigarilyo. Sa labas siya uminom, sa bahay siya uminom. Nabago ba nung nanay ko yung tatay ko? Hindi. Bakit? Hindi nga pwedeng ang tao magpapabago sa'yo. Ang Diyos lamang pwedeng magpabago ng buhay ng tao. Yes. Ngayon, kung tinanggap mo siya, pag hindi mo tinanggap, hindi mababago ng Diyos buhay mo. Kung ang lakad mo noon ay masama, hanggang sa katapusan, hanggang sa mamatay ka, masama pa rin yung lakad mo. Bakit ka mo, hindi mo tinanggap ang Diyos? Now, kapag gusto ba ng Diyos lahat ng maligtas? Sabi sa 1 Timothy chapter 2, verse 4, sabi niya, lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Ang problema, nasa tao nga.
At kapag, sabi ng Biblia, kapag napakinggan mo ang salita ng Panginoon, huwag mong pagmamatigisin ng iyong puso. Yes. Amen. Huwag mong pagmamatigasin. Bakit? Isa lamang ang buhay ng tao. Kaya pag namatay ang tao, mga kapatid, yung posisyon ng tao, tatlo yan. Body, o yung flesh, o yung human body. Ang susunod, yung espiritu. Pangatlo, yung kaluluwa. Kapag namatay ka, mga kapatid, yung human body mo, yung flesh mo, mapupunta sa alamok, babalik yan. Yung natitira, yung kaluluwa at yung espiritu, babalik ngayon yan sa Panginoon. Kung, katulad niyang mababasa natin dyan, kapag namatay ka, pupunta ka ngayon sa ika-anim na dimension, na sinasabi ng science, sa ika-anim, sa paradise. Na sinasabi, sa Biblia, third heaven. Diyan ka pupunta ngayon. Ngayon, namatay ka ngayon na hindi naglilingkod sa Panginoon at hindi ka nagpasailalim sa ating Panginoon, at hindi mo tinanggap ang Panginoon, saan ka pupunta? Diyan sa ikalima. Sa hell. At binasa natin kanina ang hell o yung impyerno sa Tagalog, ano nandun? Mga uod na hindi namamatay, yung apoy na hindi namamatay, at ikaw naglalangoy-langoy doon na hindi ka namamatay. Nahihirapan ka lang. Hindi ka tulad nung nasa paradise, kampante yung kalooban, hindi nahihirapan, bakit ka mo? Kasi siya yung nagtagumpay na dito sa ibabaw ng lupa at tinanggap ang ating Panginoon. Yes. So magkaiba ang pupuntahan ng tao, depende sa ginawa mo dito sa lupa. So mapapansin nyo, ang tao napunta sa lupa, ang bumalik sa lupa ang kanyang katawan, dahil sa alabok galing, sa alabok din babalik. So ang soul at ang spirit ay magsasama sa paradise. Ngayon, pag isa kang mananampalataya, pagkadating ng Panginoon, o bago dumating ang Panginoon, bubuhayin yung mga unang namatay sa pananampalataya. Yung mga naglingkod sa Panginoon, bubuhayin ng Diyos yan. No? At pag binuhay yan, mga kapatid, hindi na matanda ang itsura mo. Yes. Kundi bago na. Katulad ng binasa natin kanina sa 1 Corinthians, bibisa ka na ngayon ng Panginoon ng bagong damit ang tinutukoy ng Bible, ibig sabihin, katawan. Dating matanda ka na, inuuban ka na, wala ka na mo, babalik ka ngayon sa pagkabata sa edad na 18 hanggang 25 na edad. Sa ganyang edad ka, ibabalik sa iyong kabataan kung tinanggap ng Panginoon. Pero, ang sabi ng Biblia, pag hindi mo naman tinanggap ang Panginoon, doon ka naman sa hell. So, siyempre, nasa Biblia yan, mga kapatid. Tayo, hindi tayo nagsasalita dito ng mga sarili lang natin na puro-puro o pananaw. No? Ang Biblia nangungusap. Kapag ka hindi ka napunta doon, ito naman ang sinasabi ng Biblia. Sa kapahayagan o sa pahayag sa Revelation chapter 20 verse 12, sabi niya dito, at nakita ko ang mga patay. Yeah? Nakita ko yung mga patay, malalaki at maliliit. Ibig sabihin ng malalaki nito at maliliit, hindi sa height. Yeah? Hindi height. Hindi yung tangkad mo o yung liit mo. Kundi, ibig sabihin ng malalaki at maliliit, mga sikat at mga hindi sikat. Mga kilala o popular at hindi popular. Na nangatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At sabi niya dito, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. So, hindi lahat ng namatay ay namatay sa lupa. May mga namatay sa dagat. Tama ba? Pag na-aksidente ang barko, at diyan sila namatay. Diyan sila namatay. At kapag dating nito, sabi ng Biblia, iluluwa yan dyan. Yes. Yung mga nasa sementeryo, maglalampasan. Yung mga nasa dagat, maliban lang sa pag nasa aeroplano ka, walang namamatay sa alapaap. Sino namatay sa alapaap? Wala pa. Bakit ka mo may gravity yun? Yung aeroplano, pag nasa taas, at sumabog yan, o may nalaglag yan, saan pa rin pupunta? Sa alapaap? Hindi, sa baba pa rin.
Tama ba? So Yes. lahat yan. Ngayon, kung lumagpak siya sa lupa, doon siya mamamatay. Kung doon sa tubig, doon siya bubulusok. Doon siya mapupunta. So depende yun kung saan galing yung namatay niya sa aeroplano. At sabi niya dito, at ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang kanyang mga patay na nasa kanila at sila hinatulan. So sa English kasi, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell. Death and hell. Ang kamatayan at yung impyerno delivered up the dead which were in them. So, pati pala yung nasa impyerno, ilalabas yan at haharap sa Panginoon sa paghatol. Lahat ng nasa libingan, lahat ng hindi namatay sa libingan, ang mga namatay sa karagatan, sa ilog, kung saan man dyan sa dapon na yan, ng anyong tubig, lahat yan lalabas. At pati yung nasa impyerno, iluluwa niya. Bakit haharap sa Panginoon? At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid saan? Sa dagat-dagatang apoy. So yung impyerno pa pala, hindi pa pala yan final. Hindi pa pala yung katapusan. Kasi pagkatapos ng kahatulan, yung nasa impyerno ay ilalagay sa dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi masumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. So makikita nyo, kapag hindi nakasulat ang aklat mo sa buhay, hindi ka nga galing sa impyerno, pero doon ka pa rin dadalhin sa dagat-dagatang apoy. So, kung mapapansin niyo yan, kung may kaso ka ng sa batas ng tao, kapag meron kang kaso, lilitisin ka muna, nakakulong ka, tama ba? Kasi, kaya pumatay o may ginawa kang krimen, ilalagay ka muna niyan dyan sa selda na nandyan, sa malapit, tama ba? Nililitis ka ngayon. Ngayon, napatunayan na ang inyong kaso ay mabigat. Heinous crime. Saan ka dadalhin? At napatunayan na may kaso ka talaga. Natalo ka ngayon. Pero nakakulong ka na habang nililitis. Tama ba? Saan ka ililipat kapag heinous crime ang kaso mo, ang krimen na nagawa mo, mabigat ang ginawa mo, ililipat ka ngayon doon sa munti. Ganyan ang Bible. Kapag namatay ang tao, na isa kang mananampalataya, dadaling ka sa paradise. Andiyan ka muna. Patay ka muna eh. Nando ka sa presensya ng Panginoon. At kapag dating ng sinasabi ng Biblia na kapag lahat ng tao ay haharap sa Panginoon sa paghatol, si lahat eh. Kaysa masama ka at mabuti ka, o anak ka ng Panginoon at hindi ka anak ng Panginoon, haharap ka pa rin sa Panginoon para magbigay sulit. Hindi ka hahatulan, kundi magbibigay sulit ka lamang. Tanong dito pa lang sa lupa, ay tinanggap mo ang Panginoon at tinayuan mo ang kanyang salita. Kaya pagdating sa harapan ng Panginoon, i-welcome ka ngayon ng angels ng Panginoon, pati ang Panginoon, na tama ang ginawa at ilalagay ka ngayon sa kalangitan. Sa kanyang presensya. After ng mabuhay. Ngayon, pag hindi naman ganon, at ikaw ay napahamak, namatay ka ngayon na makasalanan, saan ka mapupunta? Ang Biblia nagsasabi, kapag makasalanan ka namatay, doon ka ngayon sa hell na sinasabi mapupunta. Andiyan ka muna. At sinabi ng Bible, pagkatapos na mahatulan ang galing sa hell o impyerno, ilalagay ngayon yung death and hell, yung impyerno at kamatayan, saan? Sa dagat-dagatang apoy. Saan? Sa lake of fire. Katulad nung kinakwento ko sa inyo na kapag ang isang may krimen ay ikulong dyan, sa selda dyan, sa police precinct, kapag pinapatunayan na mabigat ang kaso mo, dadaling ngayon sa bilibid, saan? Sa mas mabigat na penitentiary. Iba nasa Palawan, mas mabigat na kaso. Ganon din ang sistema ng Panginoon. Kapag namatay kang makasalanan, diyan ka muna sa hell, naghihirap ka. Katulad ng binasa natin sa Marcos na ikaw ay naglalamoy-langoy na nakasama kang uod. At yung apoy hindi namamatay. At yung uod ay hindi namamatay. At ikaw ay araw-gabi pinapahirapan ng nandun sa impyerno. Nahirapan ka na. Nahirapan ka. Talagang anong gusto na ngayon sa umagang ito mga kapatid, anong pipiliin mo? Hindi ko pwedeng sabihin na idikta ni pastor na ito, ikaw, ganyan.
Ang piliin mo, ikaw ay ganun ang piliin mo. Hindi. Ikaw ang mamimili. Yes. At depende yan sa napili mo. Ng magang ito mga kapatid. Kasi ikaw ang magdidikta o magsasabi sa sarili mo kung saan ka pupunta. Yun lamang mga kapatid. Kapag ikaw ay may tinatawag na first death, may tinatawag na second death. Ang first death mga kapatid, ang unang kamatayan kapag namatay ka ngayon. Di sa lupang ito. Pag namatay ka, yan ang unang kamatayan. At ang pangalawang kamatayan mga kapatid, katulad ng binasa natin sa Biblia, yun yung kamatayan ng iyong kaluluwa. Yes. Kaya kapag matanda ka na, panahon mo na o oras mo na para mamatay, mamamatay ka na. So patay ka na. Ngayon aharap ka na sa Panginoon. Kung hindi ka sumampalataya at hindi mo tinanggap si Jesus Christ na tagapagligtas mo, aharap ka sa Panginoon. Ha? At kapag harap mo sa Panginoon at bibigyan ka na ng hatol, ang hatol sa iyo ay doon sa pangalawang kamatayan. At yung pangalawang kamatayan, ang sabi ng Biblia, yun yung kaya ng Diyos na gawin sa kaluluwa mo at sa katawan mo na ilalagay sa impyerno. So ngayon sa mga ganito, saan ang iyong pinili? Ano ang iyong pinili? Kasi depende yan sa paglakad mo sa buhay mo. Sa paglakad o sa paglakad ng isang tao, depende sa pinapakita mo. Pwedeng sinasabi mo, pwede mo sinasabi na gusto kong pumunta sa langit. Gusto ko ang Diyos. Pero kung ano ang ginagawa mo, yun ang magsasabi kung saan ka tutungo. Pwede mo sabihin na punta ako sa pier, yung dalahikan. Dalahikan ba yan? Punta ako sa dalahikan. Pero ang sinakyan mo hindi pa puntang Buhak. Makakarating ka ba sa dalahikan? Pero sinabi mo sa dalahikan ka, pero ang sinakyan mo na jeep, pabuwak lang. Makakarating ka ba sa pier? Hindi ka makakarating sa pier. Pwede sabihin mo sa tatay mo, pwede mo sabihin sa ibang tao na gusto ko sa langit. Sa langit ako pupunta. Pero pa impyerno naman pala yung lakad mo. Hindi maniniwala ang Panginoon sa inyo. Mga kapatid, ang Panginoon alam lahat ng bagay. Alam lahat ng bagay na nakikita niya. Sabi nga ng English, God is omnipresent. God is omnipotent. God is omniscient. Lahat ng bagay alam ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, sabi ni Jesus Christ mga kapatid, bilang nga ng Diyos ang buhok mo eh. Yes. Tayo, alam ba natin buhok natin kung ilan? Hindi. Bakit? Nung bata ka pa, kung ang buhok mo ay 1 milyon, ngayon matanda ka na, 1 milyon pa ba yan? Hindi na. Alkaralan ng Diyos yan. Nakita niyo kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon. Pero ang tao mga kapatid, sabi nga ng Mindoro, ay sa puno ng yabang. Niyayabangan ng Diyos. Sa binasa natin mga kapatid, malalaki, maliliit, pagdating sa paghatol, lahat yan. Magagalang. Bakit? Pagdating ng Panginoon mga kapatid, walang makakapagyabang sa harapan ng Panginoon. Yes. Hindi pwedeng yabangan ng Panginoon. Lord, kaya ko yan. Kung nagtandaan niyo ang mundo, tapakan lamang ng kanyang paa, sabi ng Biblia. Tayo na, pagtapakan natin yung may mga sihigaan, mayroon mga tinatawag yun na yung nilalagyan ng paa, pag sihigaan. Di ba may bed ka? Sa mga mayaman lang kasi ba't tayo wala eh. Pag sinabing higaan lang talaga. Sa mga mayaman ng mga higaan yan, meron niyang footrest. Ibig sabihin mga tinatapakan ng kanilang mga paa. Doon yung nilalagay. Minsan pa tawag sa sobrang yabang eh. Sinisipa-sipa lang yun eh. Kung gayahin ng Panginoon yan, sipahin ka rin ng Panginoon. So sobrang laki ng Panginoon. Sabi ng Bible yan eh. So wala tayong may pagyayabang sa Panginoon. Kaya pinapaintindi at pinapaunawa at ipinaparating ng bawat salita ng Panginoon ay makapasok ka sa kaharian ng Panginoon. At yan ang tinuturo natin dito. At hindi tayo nagsisinungaling at nagbobola ng tao para makapasok sa kalangitan katulad ng ibang reliyon na binobola ang tao. Magbigay ka lang,
makakapasok ka na sa langit. Walang ganyan mga kapatid. Ha? Tandaan niyo mga kapatid, hindi porket nagbigay ka ng pera sa church, magbigay ka sa magulang mo, magbigay ka sa pastor ng pera, makakapasok ka ng langit. Walang ganon ng Biblia. Yes. Walang ganon ang salita ng Panginoon. Hindi nababayaran ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, dahil tandaan niyo mga kapatid, nung namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, hindi ka nagbayad ng membership fee mo para maligtas ka ng Panginoon. Sino nagbayad? Diyos pa nga yung nagbayad ng mga kasalanan natin. Tama ba? Yes. Sabi ni Jesus Christ mga kapatid, nung namatay siya, libre yan. Nung ipinamahagi niya ng libre, ipamahagi niyo rin ng libre. Kaya nung nag-share sa inyo si Pastor ng salita ng Panginoon, hindi kayo hiningan. May mga reliyon na pagpunta nila sa church, dapat magbayad sila ng 300 pesos para makatindi lang sila at makarinig sila ng salita ng Diyos. Dito hindi kayo hihingan ng 300. Kahit 500 pa yan. Ha? Ano sabi ng Bible? Isa lang yung daan. Si Jesus Christ lang yung daan. Ituturo lang ng pastor o ng ministro ng Panginoon kung saan yung tamang daan. Pero hindi kayo kukolektahan ng pera para bayaran siya para makatapak kayo sa tamang daan. Walang ganun mga kapatid. Hindi kayo kukolektahan. At ang kuha ni pastor na kapag kayo nagbigay ay sa langit na kayo pupunta. Kahit hanapan niyo ako mga kapatid from Genesis to Revelation, hanapan niyo akong versikulo, walang ganyan versikulo. Nasabi ng Bible, ibinigay ng Diyos na libre, walang bayad. Ipamahagi inyo rin ng walang bayad. Kaya hindi kami namamulekta dito para lang walang kayo. After kami hindi sa mga pera nyo, after kami sa kaluluwa nyo, na huwag mapahamak at mapunta sa impyerno. Yes. Kasi pagdating ng araw, sisingilin niya sa mga mangangaral. Hindi ka nagsabi ng totoo. At yung mangangaral na yun, na nagsinungaling at nambola ng tao, magkasama sila ng diablo sa impyerno. Dahil ayaw ng Diyos na nambobola pagdating sa salita ng tao, ng Diyos. Kaya pagdating doon natin, hindi ka sumampalataya, mag-aarap kayo ni Pastor Meron doon. Harap kayo sa Panginoon. Ang pag-iyak mo, wala nang magagawa doon kahit maglupasay ka pa. Kahit umiyak ka ng isang timba, ang luha mo, lumuha ng mata mo sa kakaiyak. Lord, sige na please. Dito, maawa ko sa yung tao, magkakaroon pa ng habag eh. Sa Panginoon, pagdating ng paghatol, walang awa-awa doon. Hanggat hindi mo trabaho, ang pagdiling doon sa ibabaw ng lupa, pagdating doon, walang please, Lord, please. Ha? Kahit kantayin mo pa yung kinanta ng isang rapper na Lord patawan. Wala nang magagawa yung pagdating sa harapan ng Panginoon. Ang kaligtasan mga kapatid, nandito sa lupa. Ang araw ng kaligtasan, wala bukas. Sabi ng Biblia, ang araw ng kaligtasan, ay ngayon. Huwag mo na ipabukas. Bakit? Alam mo ba na bukas ay buhay ka ba? Sino nakakalam sa atin bukas ay buhay pa tayo? Hindi natin alam kung bukas ay buhay pa tayo o mamamatay na tayo. Hindi natin alam yan. Eh kung mamaya dumating ang Panginoon, iniisip mo bukas na ako magpabautismo, bukas na ako tatanggap sa Panginoon, mamaya pala dadating. May tao pa ng pagkanal, sayang, papitik-pitik pa yan ng gano'n, sayang. Lumagpas. Wala nang gano'n sa Panginoon. Lord, pwede bang katanghisip lang yung mga kapatid, katanghisip lang. Imagination lang ng tao. Lord, pwede bang i-rewind mo para sa metro ng kuryente, binabaliktad? Hindi pwedeng baliktarin yun. Wala akong kapangyarihan para baliktarin yun. Kaya ang Biblia nangungusap ng kaligtasan hindi bukas, di mamaya ngayon. Kasi pagkatapos niyan, at nalagpasan ka ngayon, paano sa pagdating sa katulad ng binasa natin, pagharap mo ngayon sa Panginoon, hindi ka na makakapag... Walang court of appeals. Dito lang sa lupa yan. Pwede kang pang umapila doon saan? Sa court of appeals. Pagdating sa Panginoon, walang court of appeals. Bakit ka mo? Hahatulan na kasi doon eh. Dito kasi yung dapat mong trabaho. Dito sa lupa. Walang court of appeals sa langit na kapatid. Pagdating doon, naharap ang mga anak ng Diyos, magbibigay sulit na sila tumanggap sa ating Panginoon sa lupa pa lang. At i-welcome sila ng anghel ng Panginoon at ng Panginoon sa presensya niya. Pero kapag hindi ka naman
sumampalataya at hindi mo naman tinanggap ang Panginoon dito sa lupa. Sabi ng Biblia na binasa natin sa Revelation, hahatulan ka naman, ipapakita sa iyo ng Panginoon na hindi ka sumampalataya sa lupa, na dapat ikaw ay nandoon sa hell. At yung hell na yun, at yung death na yun, ilalagay sa dagat ng apoy. Kung ngayon, hirap, langoy-langoy ka doon ngayon. Nang buhay ka pa, naglalangoy-langoy ka sa dagat. Refresh. Ang ganda na ang ganda ng maligo sa dagat doon. Hindi gano'n ang ganda maglangoy-langoy sa apoy. Walang gano'n, lahat paghihirap. Naghihirap. Kung gano'n ka dito kasaya, pagdating sa impyerno, hindi ko masisiyahan. Araw-araw, hihirapan ka. Bakit? Dito kasi nagpakasasa ka sa kayamanan, nagpakasasa ka sa kasalanan, sa mga pamunduan. Natural, pagdating doon, hindi ka sumunod sa Panginoon, at hindi ka tumangkop sa Panginoon, natural, din ang pupuntahan mo. Pero yung mga tao na nagtiis at nagtiyaga at nagsumikap sa pananampalataya ng buhay pa, mga kapatid, kahit nahihirapan, nagpapatuloy sa pananampalataya, tatanggapin niya ng Panginoon doon sa kanyang paraiso. Yes. So nakita niyo mga kapatid yung pagkakaiba ng punta ng tao, na ang bawat isa ay nakapili kung saan ka pupunta. Hindi ko pwedeng dikta sa inyo kung saan kayo pupunta o kung ano ang gusto nyo, nasa sa inyo yung mga kapatid. Kami lamang dito ay nagsasabi lamang ng katotohanan. Sabi nga ng balita, di ba? Yung balita dyan sa mga katotohanan at pawang katotohanan lamang. Hindi po tayo nang bubula dito. Kasi sagutin namin sa Panginoon pagdating ng araw. Yung nambola at yung binola doon sa mga mali na katuruan, magkasama yan. Kaya ayaw kong makasama doon. Kaya hindi ako nagsasabi ng pambubola, kundi katotohanan lamang. Ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Diyan lang tayo sumasandalo, sumasandi. Saan? Sa salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon na kapatid, sabi dito sa Biblia, ang langit at ang lupa ay lilipas. Lahat yan, langit, lupa, lilipas yan. Ha? Kahit anong kaganda na itsura mo, ikaw yung pinakagwapo, sabi nga ng kanta, pinakamagandang lalaki sa buong balak ng lupa, lilipas yan. Dating kabataan mo na asawang pinakamaganda sa buong mundo sa iyong paningin. Pagdating ng tumanda na yan, lumipas na yan. Hindi na yan maganda. Bakit? May iba pang maganda. May iba pang guwapo. Pero ang salita ng Diyos, sabi niya, heaven and earth shall pass away, but my word shall remain. Yes. Ang salita ng Diyos na kapatid, lumipas ng langit, lumipas na ang lupa, lumipas ng mukha mo. Pero ang salita ng Panginoon, mananatili ito hanggang sa wakas. At ito ang hahatol sa iyo pagdating ng pagharap natin sa Panginoon. Kaya ayaw natin humarap sa Panginoon na hahatulang ka na. Ang gusto natin maligtas at makapasok sa kaharian ng Panginoon. Ayaw natin mapunta ang tao sa impyerno dahil napakahirap. May mga nagtitestify, mga nagtitestimony na nakapunta na sa impyerno at alam nilang kalagayan mo. At yun lamang sinasabi natin dito. Sa araw na ito, sa umaga ito mga kapatid, nasa iyong desisyon, wala sa akin. Yes. Wala sa nangangalan. Bakit ka mo? Matagal na namin tinanggap ang Panginoon. At sinishare namin, binabahagi namin ng libre ng walang bayad. Yes. Bilang pag-warn o pag-sabi ng warning sa mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos, kasi ito'y warning para hindi mapunta sa kapahamakan ng tao. Yes. Sa umaga ito tayo hindi naman bakit sila tayo tumayo. Tayo salamat sa Panginoon. Tayo manalangin sa ating Diyos. O Lord God, sa umagang ito kami lumalapit. Magpapasalamat sa iyong mga salita. Lord, wala kaming kakayanan sa mga bagay nito na magpabago o magpaunawa sa mga tao ng iyong mga salita. Andito lamang kami, O Lord God, upang ibahagi ang iyong salita, ibahagi ang iyong pangako, O Lord God, na kung tatanggap sa iyo, ay makakarating at makapunta sa iyong pinangako na paraiso. Lord, ang adikain namin at ang nais namin ay makarating ang bawat isa sa kaligtasan. Yes, Lord. Hindi namin kayang diktahan ng tao, Lord God, upang maligtas sila. Yes, Lord. Andito lamang kami, O Lord God, upang ipamahagi at sabihin ang iyong mga salita upang hindi mapahamak ang tao. Lord,
wala sa amin pagdidesisyon, Lord Jesus, upang balik na sila. Lord, ang dalangin lamang namin ay tumanggap sila sa kaligtasan upang hindi sila mapahamak, Lord Jesus. Ang dalangin namin ay makaunawa sila ng iyong mga salita upang hindi mapahamak. Lord, ikaw ang siyang magpala ng iyong kasalita sa mga puso ng mga nakinig, Lord Jesus. Pagpalain mo rin, O God, ang munting bahay-sambahan na ito, Lord God, sa dakong ito, na bilang ilaw, Lord Jesus, sa mga hindi pa nakakapakinig na iyong mga salita. At sa bawat mananampalataya sa dakong ito, ay panatiliin mo sila sa paglilingkod at pananambahan sa dakong ito. Kahit na may mga dinaraan ng mga suliranin at pagsubok, Lord God, ang dalangin namin ay maging matibay sa paglilingkod, maging matibay sa pananampalataya hanggang sa iyong pagdating. Lord, hindi man kami magkita-kita muli, ngunit ang dalangin namin, O Lord God, na pagdating ng araw sa dating ng pag-agaw, O Lord God, ay muli kami magsama-sama, O Lord Jesus, sa walang hanggang buhay. Yun ang aming hadikain at yun ang aming nais at dalangin na kami magsama-sama sa ilalim ng iyong fellowship, O Lord God, sa ilalim ng iyong banal na presensya at manatili kami, O Lord Jesus, sa iyong piling. Sa umagang ito, wala kaming ibinabalik kundi pasasalamat at papuri sa iyong kataas-taasang pangalan. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakong Brother David. At bago tayo tutunan doon sa pagbahagi ng gawain, nais ko muna magpasalamat tayo sa ating Diyos sa pamamagitan ng pag-awit siya. Awitin natin ang The Savior is waiting. Hallelujah, amen. Tamin mo, kapatid, ang mensahe sa awiting ito. Dahil ang Diyos patuloy na kumakatok sa puso natin. Hallelujah. Amen. The Savior is waiting, awaiting your heart. Why don't you leave him coming? There's nothing in this world to keep you apart. Once in your answer to him, time after time, oh, time after time, he's waited before, and now he's waiting again to say, if you're willing to open the door, oh, how you want to come in. Amen. If you're taking one step toward my Savior and friend, you'll find His arms open wide. Believe Him. Believe Him, at your darkness will end. Within your heart, He'll abide. Oh, time after time. Oh, time after time. It's waited before, and now He is waiting again
kapatid, sa mga oras na ito, ang Diyos ay nag-aantay sa atin. Bukas ang pintuan ng ating Panginoon. Tumutugtog sa puso sa mga oras na ito, kapatid. Papasukin mo ang ating Diyos. Alalahanin natin ang ating Panginoon sa mga oras na ito. Oh, time after time. Oh, time after time. There is peace before and now. He's waiting again to say hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa mga oras ito. Nandito ang iyong munting mga anak sa dakong ito, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa bawat isa. Sa mga nakikinig, Panginoon, sa mga oras dito, Lord. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng unawa sa kanila, Panginoon. Lord Jesus, walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. To God be praise. To God be the glory. To God be the glory. To God. Taas mo kapatid ang iyong kamay. Hallelujah. Tagapin mo ang ating Diyos. Be the glory. Pasalamatan mo ang ating Diyos sa kanyang kabutihan sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Amen. Oh, hallelujah. He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. Hallelujah. Amen. Muli natin palapakan natin, Panginoon. Let's pray natin sa isang ating gawain ang pagkakaloob habang inaawit natin ang give thanks. Hallelujah. Give thanks. Be the great give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Jesus. And now, let the winds say, I am strong. Let the bulls say, I am weak. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kailangan ko ba kita na tumayo? Natawag ng ating Lord si Brother Rolly para magsara ng ating gawain, Brother Rolly. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo'y mananalangin sa ating Panginoon. Bigyan po natin ang ating mga ulo. Bilang pag-alapag. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, muli kami nagpapasalamat, O Diyos, sa isang umaga nito. Sa kabutihan mo, Panginoon, sa amin. Lord, salamat, Lord, sa mga salita mo, O Diyos, na namin narinig sa umaga nito. Thank you. Tunay, Panginoon, ang salita na siya nagbibigay sa amin ng tamang direksyon kung saan kami totoo mo, Panginoon. Ang iyong salita, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng aming kagalakan, ng aming tunay na pananampalataya, Panginoon. Lord, muli sa umagang ito, O Diyos, patuloy mo kami, Panginoon, na palakasin sa aming pananampalataya. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang nakakakilala sa bawat isa sa aming Panginoon.
Lord, alalahanin mo ang bawat isa, Panginoon. Amen. Na nakinig ng iyong salita, O Diyos. Yes. Ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay ng kalakasan. Patuloy na magbigay ng kagalakan sa bawat isa, Panginoon. Lord Jesus, sa umagang ito, alalahanin mo, O Diyos, ang iyong mga namin sa Lord, alam namin, Panginoon, na kung hindi dahil sa iyo, hindi namin gagampanan ang tungkulin sa ikaw, Panginoon, na siya na po. Lord, alalahanin mo, Diyos. Palakasin mo sila, Panginoon. Yes. Ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang kagalakan mo, Diyos. Ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng spiritual. Yes. Na Panginoon. Pang makapagpatuloy at magkapaglingkod sa iyo, Diyos, na patuloy, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Diyos, ang bawat isa na naririto, Panginoon, ikaw, Panginoon, sa patuloy na kamilos, kung saan man sila, Panginoon, nakakatalaga, ikaw, Panginoon, ang siyang magbigay sa kanila, Panginoon, ng desire, O Diyos, patungo sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, ang salabi na nalikon, Panginoon, ikaw sa kilos na magpasbas nito, Panginoon, nawa ay magamit ito sa iyong sakdal na kalooban. Lord, ang mga kamay na ginamit, ito, Panginoon, na siya magbalik ng pagpapala, ng siksik libig na umakaw ng pagpapala. Lord, sa mga nito, Diyos, sila namin pinitiwala ang aming buhay, sila namin binabalik ang lahat ng kapurihan ng pasasalamat. Sa iyong dakilang pangalang si Jesus Cristo na aming Diyos, matalapagligtas. Amen. Amen. God bless you, Lord. Rolling ako po Sa umaga nito, tawagan ng kapatid, si Pastor Marito. Meron siyang sasabihin. God bless you, brother. Salamat sa Panginoon. Sa umaga ito, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang mga kabutihan. At saka sa mga kapatid natin na full support sa lahat ng bagay. Sa kahit saan man sila nanggaling, hindi nila inalinta na isakripisyo ng mga sarili dahil nila sa pagmahal sa atin. So, salamat sa inyong lahat. Nawa pagpalain kayo. Ingatan ng Diyos mga pamilya niyo, iniwan niyo sa bahay ninyo at patustusan ang kanilang pangangailangan. Bagaman kami po ay ganito lang, nandiyan kayo nakahanda na magsuporta. At nagpapasalamat din po ko dito sa mga bisita natin na ganun po man ay nawa pinagpala sila ng Diyos na sila decide kung ano ang mga natanggap nila ng salita. Nawa pinagpala sila ng Diyos at makapag-decide sila ng magandang direksyon. At yung mga bautismado, nawa sila ay pinagpala ng Diyos at makapagpatuloy. Dahil alam natin ang Diyos ay malapit nang dumating. At sabi nga ng ating preacher, hindi natin alam. Bukas kalawa dumating at nakahuli ng lahat. Kaya ngayon pa lang, mag-decide na tayo kung ano po ang layunin natin sa mga buhay natin o sa kaligtasan o sa kapahamakan. Kaya welcome po ang ating simbahan sa gusto sa kaligtasan. Amen. Wala po tayong pinipiling tao. Mahirap man, mayaman, pangit man, gwapo, ganda. Wala tayong pinipili niyan. Hindi tayo nagtatangi ng tao. Lahat mahal natin yan. So, yung mga hindi pa bautismado, kung makadecide sila magpabautismo, magsabi lang sila dahil nandito naman kami lahat, nakasuporta. At nawa ang lahat ay pinagpala at lahat, salamat sa iyo lahat. God bless you. Pinatalaga sa akin.
Amen. Salamat sa ating dakilang Diyos sa mga bagay na ito. Kaya ng sinabi ng ating na pastor na walang ano dito. Kung kayo ay hindi po ng Diyos para sa mga bagay na yun, willing ang inyong mga nito. Dahil ang tanging goal talaga natin dito ay kaligtasan. Makikita ninyo ang mga pangangaral kung tuloy-tuloy kayo dito na mag-atin. Ang tangi naming layunin ay madala kayo sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo dito ng kung anong bagay. Hindi kami namimigay kung ano-ano sa inyo. Ang tangi naming maibigay sa inyo, ang pangako na binigay din Diyos sa amin para doon sa kaharian niya. So, hindi kami mga tao, wala kami yaman na dito sa lupa. Ang tanging yaman namin sa langit. Kaya, salamat mga kapatid, nawa ang Diyos ang magbigay sa inyo ng unawa sa mga puso ninyo. Ang Diyos nawa ang magbibigay niya. Dahil, kaya sinabi natin preacher kanina, hindi kami, ang tanging magawa lang namin ay ihayag ang salita ng Diyos. Pagdating sa unawa, kayo na yan. After noon, kayo na ang magtatrabaho. Dahil ang Diyos na kayo ang mag-usap at ang Diyos. Yung mga lingkod, kagaya kay Pastor Merito, siya lang yung daluyan para doon sa mga bagay niya. So pagdating sa pagdidesisyon, kayo na yun. So, ang mainam talagang gagawin, mas better na patuloy tayong naglilingkod. Para continuous yung natutunan natin, tapos ipamumuhay natin, yung mga kamag-anak natin, ma-share natin. Patuloy doon sa kaligtasan. Yun ang goal talaga natin. Hindi kami kagaya ng ibang samahan na kung ano-ano ang pinapromise. Bigyan namin kayo ng ganito, ganun. Wala. Wala kami pinapromise na sa inyo. Ang promise na dala namin, kundi ang ibinigay din sa amin ng Diyos, yung kaligtasan. Yaman, kayo na rin ang magtrabaho niya. Ang pinaka-importante, tanggapin ninyo ang Diyos. Mabutismo kayo sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. There is no magtatrabaho na ang Diyos sa inyo. Kasama magtatrabaho yan. Kaya importante sa atin. Kaya salamat sa ating Panginoon sa mga oras na ito. Dakila ang ating Diyos dahil pinagsama-sama. Kaya rito, kagaya ng sinabi niya, uulitin ko, open ang lugar para sa mga taong gustong maglingkod sa atin. Walang taong nagsasara niya. Yaman lang nga, wala kaming pangako para dito sa lupa. Ang pangako namin, sa langit. Doon kasi ang ibinigay ng Diyos na pangako na yung buhay na walang hanggan. Yun na ano nyo kanina, kaya kung mayroon kayong mga katanungan or dito si Pastor Marito, pwede kayo magtanong sa kanya about sa mga bagay para malagdagan yung mga kaalaman ninyo about sa mga bagay. Kasi ang paglilingkod, hindi yan hindi yan na isang bisis lang. Kailangan mo talagang integrate yung sarili mo para maintindihan mo ang mga bagay niya. At ang Diyos mayaman sa awa. Kung tunay na yung puso mo ay gusto mo maglingkod sa Kanya, ibibigay niya po sila. At salamat sa ating Panginoon at tayo po ay magtapos na. At aawitin natin ang Oh, I Love You with the Love of the Lord habang nagkakamayan. Amen. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.
Yan.